Now let us read the Word of God from Colossians chapter 3, 1 to 4. Colossians chapter 3, 1 to 4. Okay. Hindi po, sabay-sabay na tayo. 3 verses lang naman to. Pag sinabi kong go, sabay-sabay na tayo magpapasa. Ha? Okay, ready, go. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Lord God, salamat sa inyong salita. Itong Colossians po, ang talagang tatag ng church doon ay hindi naman talaga si Pablo, kundi mananampalataya na napunta ron at tinatag ang Colossian. Kaya di talaga niya ito kilala. Pero ini-encourage sila kasi at that time, they were persecuted. At that time, inuhuli ang mga Kristiyano, kinukulong, at yung iba naman, pinapatay. Yung panahon na to, tapos may nangaral sa kanila, tinanggap nila ang Panginoon at nagkaroon ng church sa Colossian. And Paul wanted these people, the church, to encourage them. Kasi at that time, they are persecuted. Ngayon, kapag kayo persecute, anong natural na mangyari? Manghihina kayo, hindi na kayo magsisimba. At mawawatak-watak at mawawala ang church. But this church remained. Pagbat siya hindi nagtayo, kaya siya ay sumulat ng to the Church of Colossae. At ang kanyang encouragement, ang buhay nyo ngayon ay na kay Kristo. Huwag kayo ma-discourage. Huwag kayo manlumo. Dahil ang buhay natin ngayon ay na kay Kristo. Huwag kayo titingin sa mga bagay-bagay na nangyayari sa inyo. Kundi iset nyo, magkaroon kayo ng mindset sa langit kung nasa nakaupo si Kristo na nagbabantay sa inyo, tag-iingat sa inyo, nagagabay sa inyo. Ang puso niyo, ilagak nyo rin sa Panginoon. They were then persecuted literally. Now we are persecuted pa rin. Pero modern persecution. Yung mga modern persecution ngayon, yung mga bills yan, nakaka-persecute talaga. Masakit sa ulo talaga yan. Yung mga problema, that is modern persecution. Yung mga babayarin sa kuryente, sa tubig, you feel persecuted, di ba? Pero minsan, talagang literal din persecute ka ng kapitbahay mo, nung may-ari ng presidente ng Homeowners Association, kukunin yung mga bawal sa inyo, persecuted ka. O yung mga halaman mo kukunin, itatapon, persecuted ka. Yung COVID-19, persecute kayo niyan, susumbong kayo, no? Na nagtitipon-tipon tayo, pero actually, ano na ngayon, modified na. 50% ang pwede, at pwede na rin yung mga bata. At siyempre, nandun pa rin yung protocol natin. Those are modern persecution na maaari makapanghina sa inyong buhay. Huwag kayong magpa-persecute. Kung si Pablo lang narito, sabihin niya, huwag kayong titingin sa mga sitwasyon ngayon. Tandaan nyo ang buhay nyo na kay Kristo. Tandaan nyo, ang Diyos ay nakatunghay sa inyo at inaalagaan kayo. Now, sabi ni Pablo sa atin, yung mindset nyo, baguhin nyo. Kaya kayo kasi natataranta, kaya kayo natatakot, kaya kayo namumblema. Kasi yung mindset nyo, ganun pa rin. Sa pera pa rin. Ganun pa rin ang mindset nyo, nandun pa rin sa sitwasyon, sa takot pa rin. Praise God. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Walang mahahawa sa inyo ng COVID-19. The angels of the Lord will cleanse your surroundings against these viruses. Wala rin magkakasakit ng grabe. Kung may uso man dengue, God will protect you from dengue. Your life is hidden in Jesus Christ. Ang buhay natin ay nakatago na kay Jesus.
Sa Proverbs 25:2, may mga bagay-bagay talagang tinatago sa atin ang Diyos. Di naman agad bibigay lahat ng Diyos yan. He is teaching you to obey Him. He is teaching you to trust Him. Or kung meron kayo, minsan tinatanggal talaga yan. Because God wants you to feel the real God. Now, sabi dito sa Proverbs 25:3, pakibukas mo nga, it is the glory of God to conceal things. To search out matters is glory of kings. Maraming kings ay yung mga hari na yon. You are the royal, you have now the royal personality. It is your glory now to search things. Since nakatago ang buhay natin sa Panginoon, hanapin nyo ang buhay nyo sa Diyos. Ganon din ang tema ni Jesus. Seek ye first. Seek, hanapin nyo. Huwag nyo hanapin ito sa bagay-bagay. Kaya siguro doon nagsimula yung hanap buhay. Ang hinahanap nyo, buhay nyo sa mga bagay-bagay. Hinahanap nyo ang buhay nyo sa pera. Hinahanap nyo ang buhay sa magagandang bagay. Hinahanap nyo ang buhay nyo sa kainggitan. Kaya siguro nagtatrabaho kasi nga nainggit sa kapitbahay, nagpapaangatan. Hanap buhay. Anong dahilan ba kayo naghahanap buhay? Pero sabi ni Jesus, alam niyo ba ang mga nilalang dito, kayo lang kasi ang naghahanap buhay. Yung mga ibon, hindi yan naghahanap buhay. Ini-enjoy nila ang buhay. Pero pinakakain sila. Yung mga halaman na yan, ini-enjoy nila kanilang kagandahan. Pero yung mga kagandahan ay nawawala din, pero pinapalitan ng Panginoon. Tao lang talaga naghahanap buhay sa mga bagay-bagay na pwede namang ibigay ng Diyos. Seek Him first. Ang buhay natin nakatago na sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang hanapin nyo, hindi yung buhay nyo dito sa lupa. Hanap buhay, nakalimutan ang pagsamba sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, hanapin nyo ay ang kaharian ng Diyos. At lahat yan kusang darating. But enjoy life. Appreciate life. Always praise the Creator who created you, who gave everything with you. Enjoyin nyo yan. At lahat yan susunod. Kung maganda na kayo, gaganda pa kayo. Kung mayaman na kayo, yayaman pa kayo. At kung kayo may hirap, sabihin nyo, kayo ay mayaman. Kanta yun, di ba? Kung kayo'y nangihina, sabihin nyo, kayo'y malakas. Seek God, not earth, not the worldly thing. At hindi na ako maghanap buhay, hindi naman gano'n, hindi magre-resign. Pero pag mayroong mga bagay na hindi maganda, na hindi nyo naman kasalanan, hindi nyo kagawan, huwag kayo manlulumo. Huwag naman kayo mag-re-resign sa trabaho niya kasi tamad kayo. Yun, kasalanan nyo talaga yun. Huwag kayo magre-resign sa trabaho nyo kasi nagsasawa na kayo sa boss nyo. Yun, kasalanan nyo talaga yun. Pero kung dahilan lang ito'y pangyayari na hindi nyo gusto, do not worry because your life is in Jesus Christ. God will give you better. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang hanapin nyo ang Panginoon. Ang hanapin nyo, kaharian ng Diyos. At lahat yung kusang dumarating. And that's the meaning of this. Kasi, it is the glory of God to conceal things. Tinatago lang muna ng Diyos yan sa inyo. But there is in store. Nandyan yan. So you have to ask for it. And that's the time we learn to pray. Natututo tayong magpakumbaba. Natututo tayong mag-umasa sa ating sarili. Natututo tayong huwag umasa sa mga nakikita natin bagay, but we will seek. Hanapin natin ang mga bagay sa Diyos. Mas alam niyo ba, ang mga bagay na hindi nakikita ay pangmatagalan at pangwalang hanggan kaysa sa mga bagay na nakikita. At lahat ng bagay na nakikita ay galing sa mga hindi nakikita. Kaya minsan tinatanggal yung mga bagay na tinitingnan nyo, tinititigan nyo, inaakap nyo, niyayakap nyo, kasama nyo sa pagtulog, na kinasanayan nyo na kasi nakakasama. Minsan tinatanggal yan.
Yung mga ganda niyong damit, minsan inaalis yan. Yung mga alahas nyo, tatanggalin ng Diyos yan. Pero hindi ko naman sinabing huwag na kayo mag-alahas. Pero huwag niyong ilagay ang inyong puso at isipan sa mga bagay na yan. Kaya kahit mawala yan, hindi kayo nasasaktan. Maging mga kaibigan nyo. Kung sakaling ang mga kaibigan nyo ay nakakasama sa inyo, huwag kayo masaktan kung ang tingin sa inyo mga killjoy na iiwanan kayo, huwag kayo masasaktan. Set your mind in God. Nakatago kay Jesus ang buhay. Hanapin niyo lahat. Kung iwanan kayo mga boyfriend nyo, mga girlfriend nyo, okay lang yun. Kung hindi kayo pansin yung mga asawa nyo at kayo tinutuya, okay lang yun. Kasi ang buhay nyo ngayon ay na kay Jesus. So as for it, you pray. And then, of course, you wait for approval. Di naman agad-agad. You wait for approval. There is timing for God in everything. He made all things beautiful in His time. And then expect, believe. Once you prayed, ito, saan ka narinig to? Makalimutan na natin ang ating panalangin, pero ang panalangin natin hindi makakalimutan ng Diyos. Oh, Gladys nga pala. Sabi ko, ganda ng live, ayun na. Ngayon, napipits ko na sa inyo. Makalimutan nyo ang mga pinapanalangin nyo araw-araw. Minsan, nakalimutan nyo na. Pero ang panalangin nyo sinambit ay hindi makakalimutan ng Diyos. Once na nisambit nyo yan, and it is really from your heart, God will take it as His own. Hintay nyo na lang. God will answer it. Kaya sabi ng Panginoon dito, sabi ni Pablo, no, set your heart in God's kingdom, where Jesus is. So, set your heart in God's kingdom, where Jesus is, sabi sa verse 2. Ngayon, nakatago ang inyong buhay sa Diyos. Nung tinagkaloob nyo ang buhay sa Panginoon, tinanggap niyo siya bilang Panginoon tagapagligtas, your life is already taken by God and hid it in Himself. That's the time you have to pray for it. Natutuwa ba kayo na ang inyong buhay nakatago kay Jesus? O ayaw niyo ibigay ang buhay niyo kay Jesus? Since your life is in Jesus Christ, no, sabi rito, this time your heart also must set in God's kingdom, where Jesus is, verse 2. So, what's the meaning of that? Enjoy your presence in God. Ngayon, meron na kayong bagong kaibigan, no? Kung kayo hindi pinapansin mga kaibigan nyo, mga anak nyo, mga magulang nyo, ng mga minamahal nyo sa buhay, merong nagmamahal sa inyo lang hindi kayo pababayaan ng tapat ang Panginoong Jesus. Kaya minsan, ang sarap talaga manalangin mag-isa. Ang sarap, you will feel the presence of God. You will make your surrounding heaven. That's the time your surrounding, yung kwarto nyo pwede maging heaven. Yung salas nyo pwede maging heaven. Sa jeep, pag nananalangin kayo, you feel the presence of God, heaven yun. Set nyo, sabi rito, ang heart nyo. Huwag nyo nga hanapin ang kasiyahan sa bagong damit. Dahil pag nalabhan yan, mawawala na rin ang pag-ibig nyo sa bago. Huwag yung mamahalin ang mga alas nyo. Kasi pag sinangla nyo na yan, baka maray mata. Wala na rin pag-ibig doon. Huwag niyong iseset ang heart nyo sa mga bagay-bagay na akala nyo nakakasaya. Kaya minsan talaga yung advertisement, sinungaling no? Yan ang advertisement para makumbinsi kayo uminom ng coke, uminom ng kung ano-ano, ng mga pampaganda. Actually, yung mga nagpapakita ng mga putis, mga puti na naman talaga yun Hindi naman papakita ng mga itim Yung mga pampaganda na sabon, yung mga advertisement, perahan lang yan. Huwag kayo maniniwala. Huwag kayo mag-iinganyo agad. Huwag niyong iseset ang heart nyo sa mga bagay na yan. Kung may magpapaganda rin lang. Kung may magpapaganda ng buhay rin lang. Kung may magpapasaya rin lang at magsasatisfy ng buhay nyo, na kay Jesus yun. Hindi talaga ako nainganyo sa mga alahas, sa mga magandang damit. Sa mga, yung tawag yun, yung mga signature, no? Diba, makikita mo, bongga-bongga, signature. Ako mas gusto ko talaga yung kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon. Yung mga nagbigay sa akin ng pabago, kinukuha ko yun, ha?
Pero parang nakakapeke kasi hindi naman talaga yung amoy ko eh. Pekean na lang eh, no? Ay, damit. Pekean lang yan eh. Dinadala lang sa damit eh. Pero mas maganda yung ikaw talaga, natural. O sumusobra pa, nagpapabelo na. Kahit hindi naman sila talaga yon, mapaganda lang yung sarili. Kasi yung heart nila nakaset sa mga bagay na pandaigdig. At yung mga tao talaga na malayo manampalataya kay Jesus. Believe in God. God will make you beautiful. Ay, di kumbinsido. God will make you beautiful. Okay, matataranta ko na panosig yung kapitbahay niyo. O nagpaputi yung kapitbahay nyo, nagpakiband yung kapitbahay nyo. Lahat na lang ng pagpapaganda lang sa kanya. Maganda, may enjoy kayo sa buhay kasama si Jesus. Ang talagang pagagandahin kayo ng Panginoon. Pagyayamanin kayo ng Panginoon. Huwag kayo maingit kung pataas na pataas yung bahay nila, maabot na ng fourth floor ang bahay niya, fifth floor. Kaya siya mapagod, akit panahon dyan. Ikaw, safe ka sa baba ka. Paganda ng paganda. Huwag kayo nainggit sa mga bagay-bagay. Minsan yun na nakaka-disappoint eh. Yung ano, yung tinitingnan mo yung mga kagandahan ng iba. Ang tignan nyo yung kagandahan ni Jesus. Alam niyo, pag kayo gumanda sa kagandahan ni Jesus, sila pa ma-attract sa inyo. Ibang kagandahan nagagaling kay Jesus. Kesa nagagaling sa kagandahang binibigay ng daigdig. Kaya siguro, hindi ako mahilig mag-gel. Hindi ako mahilig kaya ko pumasok in 5 minutes mula sa pagkagising. Totoo yun. Kasi hindi ako maarte. May malalaki maaarte, no? Na talaga akala mo, kulang ka lang kagwapuhan, na babae, parang kulang ka lang kagandahan. Pero kung nasa Panginoon, nawawala ang lahat yan, natutunaw. In 5 minutes, nakuha ko talaga yun. Minsan kasi, nakatira ako dun sa Cubao, ang trabaho ko, isang sakay lang. Pagising ko, talagang alas 6 ang pasok namin, pagising ko, 5. Basta mga, 15 minutes. In 5 minutes, tapos ako. No? Ewan, hindi yata ako nagigod. Basta may deodorant lang ako, okay ba yun? 5 minutes talaga, takbo. 15 minutes na lang, alas sa isang klase. Kasi, hindi ko tinitignan ang sarili ko. Tignan niyo lagi si Jesus. Look unto Jesus. Kasi pag lagi niyo titignan ang sarili niyo, kinukumpara sa kapwa niyo, doon pumapasok ang pagiging makamunting. Pero tinitignan niyo si Jesus at alam niyo si Jesus ang nag-aalalay sa inyo. Sa lahat ng bagay, mula ulo hanggang pa, wala yan. Wala yung mga bagay-bagay. Hindi kayo maingit, hindi kayo matataranta, hindi kayo matatakot. Kasi you know, your heart is in Jesus Christ. Takbo agad ako. Hindi ako na-late. Na-late ako, pero yung pwede pa. 10 minutes lang yung travel ng jeep. Hindi ako na-late. Naka-DTR pa ako. Pero sa iba, hindi napapasok kasi hindi alala lagi ang sarili. Do not look unto yourself. Put your heart not on yourself, not on others, not on the world. Kaya sabi rito, set your heart in Christ at gagawa ng himala sa buhay nyo. May himala ang Panginoon. Maniwala kayo sa himala. May gagawin ang Diyos sa lahat ng bagay na maayos in order. And you will see, God will do anything will be on set. Just trust God. Kaya sabi dito ni Pablo, iset nyo ang heart nyo sa Panginoon. Appreciate life. Okay, be comfortable with His word. Kung kayo nalulungkot, o kung nakita nyo na parang salungat talaga ang mga pangyayari, huwag pa rin kayo malungkot. His promises. Put your heart in His promises. May gagawin ng Diyos. Tandaan nyo, ang Bible is a contract. The Word of God. Ang inyong salita na binabasa sa Bible, it becomes a contract between you and God. Kapag pinanghawakan niyo yan, God is humble enough to follow
even His promises. Be comfortable with His words. Kaya ako, pag ako nagigipit, talagang I return to His word. Bumabalik talaga ako sa mga salita niya. Kaya sa awayin mo ang mga nasa bahay mo, minsan kasi nag-aaway din talaga kami. Yung bigla. Pero hindi ako ng sorry. And I have to return to the word, to the promises of God. Kaya sa awayin niyo ang asawa niyo, kapatid niyo, o yung mga gumawa ng kasalanan sa inyo, you better return to the word of God. Mas komportable kayo, dapat maging komportable kayo sa salita ng Diyos kaysa sa mga nadarama niyo ngayon. Talagang natural lang minsan nakakainis. Natural lang minsan nakakabuisit. Minsan lang nakakainit ng ulo. Minsan talaga nakakatakot. Nakakapangamba kasi we are still in this world but you have to return to the Word of God. Kaysa maging komportable kayo na makipag-away, makipagsuntukan, dadagdag pa ang problema. Go back to the Word of God. At mawawala yan. So, set your heart in God's kingdom where Jesus is. Enjoy His presence. Appreciate life. Enjoy niyo yung buhay niyo. Amen? Praise God. Kahit anong ulam meron kayo, enjoy niyo yan. Sarap niyan. Minsan nga, mas maganda pa nga yung mga simpleng pagkain kasi mas healthy yun kaysa sa mga processed food. And be comfortable with this word. Set your mind on God's kingdom, not on earthly things. Mind and heart. Increase your faith. Ngayon, sabihin nyo kasi, paano wala akong pera? Alam niyo ba ang faith? Talagang hindi naman talaga kailangan ang nakikita. In Hebrew 11:1, kapag wala kay nakikita, that's the time you use your faith. That is your spiritual eyes. Kaya basahin nga natin Hebrew 11:1. Kasi ang mind natin, control minsan ng mata. Siyempre, nandiyan yan no? Kung ano yung nakikita ng mata nyo, magre-register sa inyong isipan. But Hebrew 11:1, medyo illogical. Paano ko maniniwala kung hindi mo pa nakikita? That's the logic But here, now faith is being sure of what we have for and certain what we do not see. Ang layo, di ba? Illogical. But that is faith. Kasi once nakita nyo na, wala nang faith yon. Sense na yon, natural na yon, logical na yon. But sometimes, paano nyo i-increase ang inyong faith kung nakikita nyo na? Kaya minsan, may mga bagay na talagang taliwas sa inyong ine-expect. And that's the time you use your spiritual eyes, which is faith. Increase your faith. Maniwala kayo. Kung wala pang pansaing, maniwala kayo may sasaing. Ang totoo naman talaga, lagi naman tayong pansaing, Dila lang natin minsan lagi na sabing wala-wala. Pero meron din naman. Because God, hindi kayo pababayaan ng Panginoon. God will provide. So set your mind. Meaning, increase your faith. Don't be bothered with present situation. Kung may mga sitwasyon man kayo nakikita, huwag yung titignan yung mga pangit na sitwasyon. Tingnan nyo lagi maganda. Meron dalawang tao, iba yung pinag-uusapan. Yung isa sabi, ang ganda naman ng paligid. Tapos isa naman, pangit ang paligid. Pero magkatabi sila. Pero iba yung sinasabi nila, hindi sila magkaintindihan. Yung pala sa pagtingin. Depende sa pagtingin nyo. Yung isa, kasi lagi nakatingin sa lupa. Nakita niya yung putek, yung mga basura. Talagang pangit nga. Pero yung isa, ba't yung sinabi nung magkatabi sila at sinabi niya, ang ganda ng paligid. Yung pala, siya yung nakatingin sa langit. Pag tinignan mo talaga ng langit, ang ganda. Ang ganda ng langit. Kaya mga tao, depende rin sa pagtingin Kung kayo magpapatali sa mga sitwasyon, talagang pangit ang sitwasyon. Totoo naman, pangit ang sitwasyon. Biro mo, hindi ka makalabas. Biro mo, may mga restriction. Merong mas mayaman sa'yo. Ang bahay mo, kailangan pag ipa-repair. Pag titignan niyo yan, talagang masabi mong pangit. Pag hawak niyo sa bulsa niyo, barya na lang. Kung titignan niyo yan, parang ang pangit ng buhay. Huwag niyo tignan yan. Tumingin kayo sa taas. Kaya sabi dito, tumingin kayo sa taas. Set your mind above where Jesus Christ is.
Huwag kayo tutulad sa tao, lagi na lang nakayuko, tinitignan yung mga bagay-bagay sa paanan. Do not look. Depende yan sa pagtingin. The situation is good if you are looking above. Nakikita natin ang kagandahan ng Diyos. That's the two kind of people. Kaya sabi dito, set your mind above, on things above, not on things on earth. Kasi talagang i-discourage kayo ng mga bagay-bagay sa paligid at huwag kayong magpapadala. Pag sinabi ng gobyerno na huwag kayong magtipon-tipon kasi nandiyan yung virus, talagang pinagbawal pa yung pagtitipon. Pero masarap pa rin talaga magtipon. Bagamat totoo may virus, pero huwag kayong padidiig sa takot. Have faith. And praise God, this church, awa ng Panginoon. And I pray, hanggang matapos na mawala ng COVID, no one will be affected by this COVID. Jesus' name. Kasi pag nagsimula kayong matakot, talagang wala kayong pananampalataya. Hindi pwede magsama ang takot at pananampalataya. Tandaan niyo yan. Kapag kayo tumitingin sa mga bagay-bagay, nakakatakot talaga. Pero pag tumingin kayo sa ginagawa ni Jesus, sa mga patutuon niya at sa ginawa sa inyo noon, kung paano niya kayo tinulungan, always bank on it. Mawawala ang inyong takot at mapapalitan ng pananampalataya. Kaya dito ni-encourage ni Paul, set your mind in heaven, not on earthly things. Normal to live sometimes is illogical. Huwag ba takot sa mga illogic? Kasi tayo nabubuhay sa equation. Tayo nabubuhay sa kapag ikaw may pera, masaya. Kapag ikaw maganda, ikaw ay pinagpala. Kapag ikaw ay maganda ang iyong background, ikaw ay magiging matagumpay. Laging may equation. But sometimes, alam niyo ba, binasag yan ng Bible? Kung sino na yung malakas, lagi nananalo. Kung sino yung may kakayanan, sila yung laging masaya. Pero the Bible itself destroyed that logic. Sabi dun sa Ecclesiastes, hindi lahat ng mga malakas ay nananalo. Hindi lahat ng mga nakatapos nagiging matagumpay. Hindi lahat ng magaganda ay nagiging masaya sa buhay. In life, there is no always logic. Kaya you cannot always equate or you cannot solve life with equation. But you can solve life in belief of God. Huwag niyong isipin ang equation lagi. Kapag ako nakapag-aral, magiging matagumpay ako. Siguro kapag ako may pera na, siguro magiging masaya ako sa buhay, mawawala ng problema ko. It's not the equation that would solve the problem. But it is belief in God. So normal life sometimes is illogical. Life is not solved by equation, but belief in God. Ang bubuyog po, illogical po ang bubuyog. Ang laki ng katawan, ang liit ng pakpak, dalawa lang. Pero lumilipad siya. Ang sikreto, wala siyang pakialam. Kaya siya lumilipad. Hindi niya alam yung logic na yun. Ganon din sa atin. Kapag sa panahon na mayroon tayong problema, parang illogical na makapagpuri sa Panginoon, do not equate your life with praise. Kapag kayo ay may sakit, huwag yung isipin na wala ang pabor sa inyo. Do not equate your sickness with favor of God. But life is solved by belief in God. God is with us, and He will never leave us. Praise God. Let us all stand up. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. May request, through singing, let us welcome the Holy Spirit. He is our logic.
siya ang ating equation, not on the things on what we see. Hindi ang mga bagay na ikita ang ating pangahawakan. Mas manghawakan tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil kasiguruhan ang manghawakan sa mga bagay na ikita sa magitan ng pananampalataya. Praise God. Let us worship God. And wait the Holy Spirit. Ipaunawa sa inyo ng Diyos ang mga bagay na katanungan niyo. Ipaliliwanag sa inyo ng Panginoon Diyos ang mga bagay na dapat yung panghawakan at sundin. God will explain everything to you. Ipaliliwanag niya yan. Meron man kayo katanungan. Meron kayo katanungan. I tell you, ang Diyos ang magpapaliwanag sa inyo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Ikaw maghari. Hari sa buhay ko. Pusong nalisay ang nais ko. Hari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad. Panginoon, Lord, ang puso nila, O Diyos, ay nais nilang kayo ang maghari. Kayo ang magsasatisfy sa kanilang puso. Kayo ang magbibigay sa kanilang wisdom. At kayo magpapahayag sa kanila. This life of theirs, O God, they are surrendering it to you and teach them to find their life in you. Ibigay sa inyo ng Panginoon ang mga panalangin nyo at tulad ng panalangin kanina na mag-minister sa buhay nyo ang kanyang banal na Espiritu at siya rin na magdadala ng pagpapala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Receive the blessing of God in the name of Jesus. Amen.